Makalipas ang ilang sandali, humigit kumulang alas 4 o alas 5 ng madaling araw, nakatayo si Siho sa maluwang na bakuran, humaharap sa mga pinuno at kasapi. Sa tinig na magalang ngunit matatag, humingi siya ng paumanhin sa pagkagising nila sa gayong oras, at nakiusap na unawain ang dahilan ng kanyang pagtawag. Ipinaliwanag niya na nakarating na sa kanila ang mahalagang balita, na sakot na ang taong nagtangkang silaban ang gusaling pinansyal. Sa isang gilid ng bakuran, lumitaw si Osang na nakagapos sa punong kahoy, nakabitin sa ere at unti-unting umiindayo, isang tanawing nagdadala ng kilabot at babala. Kumpirmado ayon kay Siho na ang masusing investigasyon ay nagpatunay na ang Pukana ay mula sa Lotus House ng mga aliping aliw. Dagdag pa niya, ang gulong tubig na pagmamayari ni Jok Bayang Chil, pinuno ng Brisk Pavilion, ay naging malaking tulong upang pilitin si Osang na ilantad ang buong katotohanan. Wasak na ang loob ni Osang, paulit-ulit na nagmamakaawa na siya'y patayin na lamang. Noon dumating ang ama ni Siho, ang tinig ay malamig at seryoso, nagtatanong kung tunay ng ang Lotus House ng mga aliping aliw ang may kagagawan ng kasalukuyang pangyayari. Muling nagsalita si Siho, at sinabi niyang tiyak na labis ang sakit at pagkakanulo na nadama ni Osang. Ipinaliwanag niya na ang Lotus House ay isa sa 5 pinakamalalaking bahay aliwan sa rehiyon ng Hubei, at matagal nang may ugnayan sa negosyong hawak ng pangkat na Yunhe. Sumabat si Jok Bayang Chil, pinuno ng pavilion, at sinabi niyang may malaking pagkakautang ang Lotus House sa kanilang pangkat, kaya marahil sinikap nitong burahin ang ebidensya ng pagkakautang sa pamamagitan ng pagpapaliyab ng apoy. Samantala, nagwika si Yondami, pinuno ng Sunset Wing, na kung nagtagumpay ang plano, mahirap sanang matukoy ang salarin, lalo't napakarami sa kanilang mga kasamahan ang may utang sa pangkat. Para naman kay Go Ilpyong, pinuno ng pangkat ng Silver Wind at namamahala sa panlabas na gawain, isang ginhawa na natapos ang lahat ng walang pagdanak ng dugo. Tahimik na pinagmunihan ni Siho ang naganap habang pinupuri siya ng iba, ipinapaalala na kung hindi niya nadiskubre ang apoy, tiyak na naligay sa matinding panganib ang lahat habang sila'y natutulog. Sa kanyang isipan, tiyak niya na si Bantay Yu Chanwei ay nilamon na sana ng apoy kung hindi niya ito napigilan sa pag-inom ng tsaa na may lason at maglulubog dito sa mahimbing na antok. Pinutol ni Siho ang papuring patuloy na dumadaloy sa kanya at iginiit na mas mahalagang talakayin ang susunod na hakbang. Napansin ni Go Ilpyong na sa kabila ng murang edad ni Siho, hindi ito nagpapadala sa kay-abangan at agad na lumilipat sa mahahalagang usapin. Namangha naman si Yondami sa pananatili ng kapanatagan ng binata sa gitna ng matinding sigalot, pinatutunayang siya'y may pambihirang kakayahan. Ngunit biglang nagsalita si Yuzuak, pinuno ng panloob na gawain, at hiniling kay Siho na ibaba na si Osang mula sa pagkakabitin, sapagkat hindi raw niya matiis na makita itong nakalawit sa ere, sa kabila ng lahat, isa pa rin itong tao. Nabigla si Siho sa hiling na iyon, sapagkat hindi niya inakalang manggagaling iyon kay Yuzuak, subalit sa huli, siya rin ay sumang-ayon. Matapos may baba si Osang mula sa pagkakabitin, may isa sa mga naruroon na magiliw na nagtanong kung ayos lamang ba siya, at nagpahayag pa ng pasasalamat sa kabutihang loob ng pinuno ng panloob na gawain. Subalit, gaya ng kulog na biglang dumagundong mula sa maaliwalas na langit, ikinagulat ng lahat ng walang awa siyang hampasin ni Yuzuak, kasabay ng malamig ngunit mabangis na tinig na nagsabing kung gising na siya, ibig sabihin ay handa na siyang tumanggap ng isa pang bagbog. Nag-alab ang galit ni Yuzuak, ipinagsigawan na dahil kay Osang ay napilitan siyang magpuyat at magbanat ng buto magdamag. Patuloy niyang binayo ito ng mararahas na hampas, tila walang hanggan ang kanyang puot. Sa gitna ng tensyon, binasag ni Yun Siho ang katahimikan at iminungkahi sa mga pinuno at kasapi ng pangkat kalakal na Yunhe na sila mismo ang magsulab sa gusaling pinansyal. Napasinghap si Yuzuak, halos hindi makapaniwala sa narinig,
at tinangkang isigaw ang kanyang pagtutol. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Yunhil sang pinuno ng Yunhe Merchant, na may tinig na nagpapakalmat sa apoy ng pagtatalo, sinasabing nararapat pakinggan muna ang nais iparating ni Siho. Sumabat si Yondami, pinuno ng Sunset Wing, na tunay ng kahanga-hanga ang nasabing plano. Nagpatuloy si Siho, ipinaliwanag na upang maisakatuparan ang kanilang layunin, kinakailangang tabunan ang katotohanan ng isang kasinungalingan. Binanggit niya ang isang kasabihang nagsasaad na ang kasinungalingan ay nagpapalabo sa katotohanan, at ang huwad ay nagpapalito sa tunay. Mas malinaw niyang isinaysay ang kanyang balak, kailangang paniwalain ang Lotus House ng mga aliping aliw na nagtagumpay ang kanilang pagsunog sa gusali, upang sa kanilang pagtitiwala ay mailantad nila ang tunay na motibo. Sumang-ayon ang lahat ng pinuno maliban kay Yusuak, na patuloy na nagmamatigas sa pagtutol. Para sa kanya, isang kabaliwan ang sunugin ang isang maayos na gusali dahil lamang sa isang kasinungalingan. Ngunit nanagangpas siya ng nakararami, at napagkasundo ang tupukan nga ang gusaling pinansyal. Sa isang tagpong tila kinuha sa mga pahina ng isang makasaysayang dula, sumiklab ang apoy, nilalamon ng mga nagbabagang alon ang gusali, habang si Siho ay marahang lumalakad palayo, payapa at puno ng tiwala sa sarili, sa gitna ng mga hiyaw ng pagkabigla ni Yusuak. Ligtas na nailayo ang lahat ng dokumento at maging ang tanod na si Yong M, malayo sa nag-aalimpuyong apoy. Nakatayo si Siho, pinagmamasdan ang naglalagablab na gusali, eksaktong tanawin na minsan na niyang nasal ayan sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit ngayon, hawak niya ang lubos na kapangyarihan sa sitwasyon. Sa kanyang isipan, tiyak niyang ang apoy na ito'y magiging tantungan sa tagumpay ng pangkat, at hindi pa simulan ng kanilang pagbagsak. Gayunpaman, may bahagyang awa siyang nadama para kay Yusuak, na napaupo sa lupa. Bagsak ang balikat at nilalamon ng pag-aalala sa gastos ng muling pagtatayo. Makaraan nito, tinanong ni Siho ang isa sa kanyang mga tauhan tungkol sa takdang araw ng pagbabayad ng utang ng Lotus House ng mga aliping aliw. Sinagot siya na ito'y sa susunod na buwan, eksaktong sa kaarawan ni Buddha. Ngumiti si Siho, at sinabing hahayaan muna nilang nakabitin ang usapin hanggang sa araw na iyon, at sa ngayon ay maghahanap sila ng pondo mula sa ibang pinagkukunan. Lumipas ang isang buwan. Sa isa sa pinakamalalaking bahay aliwan sa buong Hubei, pinag-uusapan ng ilan ang malaking sunog na tumupok sa gusali ng pangkat kalakal na Yunhe. May mga namangha at nagtaka sa sanhi nito, may nagsabi pang narinig niya na lahat ng kontrata at mahahalagang kasulatan na may kaugnayan sa Lotus House ay lubos na natupok. May isa namang nagpahayag ng hinala na ginamit lamang iyon bilang dahilan upang takasan ang pagbabayad ng utang. Sa sandaling iyon, dumating ang punong tagapamahala ng Lotus House, si So Chang, dala ang galit at inis sa ideyang kahit masunog pa ang mga papeles ay hindi pa rin sila ligtas sa pagkakautang. Nagpasya siyang personal na harapin ang pangyayari, at pumasok upang kausapin ang pinuno ng bahay. Ngunit laking gulat niya nang matagpuan itong napapalibutan ng mga aliping aliw. Namutawi ang galit kay So Chang, mariing tinanong kung bumalik na naman ito sa dating gawi, sa kabila ng pagbabawal ng kanilang yumaong pinuno. Ngunit pinutol siya, ng bagong amo, matalim at walang pasensya, at iniutos na dumiretso na siya sa punto. Sa malamig na tinig na may halong pananakot, binigkas ng pinuno ng bahay, si Baek Bok, na pinapapigil niya ang sarili, sapagkat ang ginagawa ni So Chang ay halos nagtutulak sa kanya upang kitilin ang buhay nito. Sa kaloob-looban ni So Chang, lihim niyang ipinasya na marahil ay panahon na upang talikuran ang tungkulin, itinuring ang kasalukuyang pinuno ng bahay bilang isang walang silbing nilalang. Gayunman, pinigilan niya ang bugso ng damdamin at diretsahang ipinaabot ang kanyang nasagap, na may balak si Baek Bok na hindi bayaran ang utang sa pangkat kalakal na Yunhe,
Kahit pa ang pagsunog sa mga kasulatan ay hindi nangangahulugan ng pagkalibre mula sa obligasyon sa kanilang matagal ng katuwang. Walang bakas ng pagkabahala ang namutawi sa mukha ng pinuno ng Lotus House ng mga aliping-aliw. Sa malamlam at walang malasakit na tinig, binanggit ni Bekbok na matagal nang lumampas ang takdang panahon ng utang, at kung tunay ngang may kamalayan ang pangkat ng Yunhe, sana'y matagal na silang gumawa ng kaguluhan. Pagkasabi nito, inutusan niyang umalis sa silid ang kanyang tagapamahala. Subalit nag-alinlangan si So So Chang at nagpahayag ng pagtutol, iginiit na hindi pa sila tapos mag-usap. Mariing inulit ni Bekbok ang kanyang utos, ngayon may halong puot at utos na umalis kaagad. Sa tinig na puno ng damdamin, ipinahayag ni So So Chang na kailanman ay hindi gagawa ng ganitong kagaspangan ang yumaong pinuno ng bahay. Pinatawag siya ni Bekbok na lumapit. Sa kaba at pangamba, sumunod ang tagapamahala. Habang papalapit, may hinanap si Bekbok sa kanyang tabi, hanggang sa bigla niyang binasag ang isang bote sa ulo ng tagapamahala, kasabay ng pagbogso ng mga sumpa at sigaw na naglalagablab sa galit. Bumulagta sa sahig si So So Chang, naghahabol ng hininga at namimilipit sa sakit. Mariing idiniin ni Bekbok, na sa kasalukuyan, sino ba ang tunay na pinuno ng bahay, siya ba, o ang ama nito? Patuloy niyang inulan ng galit ang tagapamahala, inakusahang walang ginawa kundi hadlangan ang kanyang mga plano. Muling naupo si Bekbok sa kanyang luklukan, at sa mapanuyang tinig ay idinagdag na matapos lutesin ang kasalukuyang suliranin, siya'y makikipag-ayos sa mga mangangalakal ng doon. Muling bumaling sa isang aliping-aliw na nanginginig sa takot, ngumiti siya habang sinasabi na nakakainis man ang mga kahilingan ng pangkat ng doon, sila'y nagsisilbi sa White Heaven Group, isa sa 3 pinakamalalaking pangkat kalakal na tuwirang kaanib ng Merm Alliance. Sa ngising may halong kasamaan, ipinagpatuloy ni Bekbok na oras na matapos niya ang isyong ito, wala nang maghahambing sa kanya at sa kanyang ama, at hindi na niya kailanman kakailanganing makipagtrabaho sa pangkat ng Yunhe. Sa halip, baka raw tuluyan pa niyang lipulin ang pangkat na iyon. Ngunit bigla'y sumulpat ang isang lingkod, humihingal at humihingi ng paumanhin sa pagpasok ng walang pahintulot, dala ang balitang may kagyat na pangyayari. Sa tinig na garalgal sa takot, isinambit nitong dumating na ang pangkat kalakal na Yunhe sa kanilang bahay, kasama ang mga tanod. Nabigla si Bekbok, hindi makapaniwala kung paanong nakarating ang mga ito ng ganoon kabilis. Sa bungad ng pinto, lumitaw si Yun Siho, kasama ang kanyang mga kasamahan. Namangha siya na walang ni isa mang hamarang sa kanila kahit dumating sila ng walang paabi. Isa sa mga kasamahan ay nagbitaw ng mapanuyang pahayag na hindi na nakapagtataka kung mababa ang sahod ng mga tanod ng bahay, kung sa pagbabayad nga ng utang sa kanilang katuwang ay hindi magawang tuparin. Nagpasya si Siho na pumasok ng walang alinlangan, sapagkat malinaw na hindi pa sila handang tumanggap ng bisita. Sa marubdob at matatag na yabag, nilusob niya ang loob ng bahay, tangan ang kanyang sandata, at may ngiting malamig na idineklara na sila'y narito upang singilin ang kanilang salapi.